mga halang ang mga bituka ng mga hayop na yan. Tatandaan nyo yan ha, kaya mag-iingat kayo talaga. Ay mga kasawi nga pala, mag-iingat kayo sa mga online ads, ayan, na may makikita kayo sa Facebook, maging alert kayo mga kasawi, kasi hindi lahat ng mga ads na yan ay legit talaga. Kasi muntik na kanina ma-scam yung kapatid ko sa US. Kasi nga, syempre, nangailangan siya ng puhunan, ganyan, tapos sa budget. Ang ginawa niya, nag-try siya na mag-loan. So ngayon, na nag-loan siya, clinic na lang niya yung ads na yon mga kasawi. Tapos, yun na nga, kinuha yung informasyon niya. Kaunang-una, syempre, saan siya nakatira, ID niya, valid ID, tapos address, kunwari, tapos kinuha yung account number niya ng passbook niya mga kasawi. Tapos syempre, first timer yung ate ko na nag-loan sa ads na yan, ang nangyari, di eto na. After ng 2 hours mga kasawi, ang sabi nung nakausap niya ay ano daw siya. Yan ha, pakinggan niyo ito mabuti mga kasawi para maging aware kayo. Mag-download ng Telegram. So, dun sila nag-usap nung kausap niya sa Facebook na adsa na kinausap niya na lendingan na yon. So, eto na nga, na si ate ko ng ayan, Telegram. After ng Telegram, syempre doon na sila nagkausap. Pinorward yung ate ko doon sa mismong mga kasamahan daw niya at Chibroche na ganyan. Na parang 5 tao yon na doon siya na kinausap na ganito, waiting daw na maging approval para makapag-proceed sila ng yun na nga, 300,000 yun ang loan ng ate ko. So ngayon naman, ang ending, ito yung pangalan ng nila mga kasawi ha. Ito, ano ko yung link dito para maging aware kayo. Tiwala Global Lending. Ayan, tandaan nyo yan ha. Tiwala Global Lending. Tandaan yan mga kasawi. Kasi nga, hindi po yan legit mga kasawi. Fake at scammer yan. So, eto na nga mga kasawi. Proceed na tayo doon. After 2 hours mga kasawi, may nagchat na kay ate sa Telegram. So, pinapa-online siya sa passbook niya. Ang akala ng scammer na kamote na yan ay online banking si ate. Hindi niya alam na walang online banking sa ate kasi nga ako yung may hawak ng passbook ng ate ko dito sa Pilipinas at ATM niya. So, syempre yung ate ko nagpapanik, nagtanong pa ako sa Tandang Sora sa manager nila kung anong mangyayari kapag ganun. Ganyan, nakinuha yung lahat ng account niya. Syempre, sabi naman nung kakilala ko na manager dyan sa Tandang Sora, sabi nila, wag lang daw magbigay ng OTP kasi akala nga ng manager is naka-online banking yung ate ko. Pero sabi ko, hindi siya naka-online banking. Kaya kapag nag-withdraw ako ng pera ng ate ko, syempre, mismong pumupunta ako doon tapos with video call kay ate para katunayan na nagpapa-withdraw talaga siya ng pera sa Tandang Sora. Ganun ang proseso ng pang nagpapa-withdraw yung ate ko ng pera dahil nga nagpapagawa siya ng salon mga kasawi. De eto na nga, de akala niya, sige madam, ganyan-ganyan sinasabi sa niya, i-online nyo na po yung inyong passbook, sabi ng ganun. Eh di syempre, ako naman, nagsisearch naman ng kung legit ba talaga kasi naantalad na ako, kinakabahan na yung ate ko, baka mamaya mahack yung account ba niya. So, dahil binigay na nga yung account, ganyan, may perma pa, 3 perma pa yun ng ate ko, ganyan, binigay niya na lahat yung impormasyon doon. Siyempre, yung ate ko, kinabahan, pati ako kinabahan din kasi baka mamaya, yun nga, ma-hack yung account niya, siyempre, sasaidin yung laman. So, eto na nga, dahil, tapos, ang ending pa nito, di ba nga, ano tayo ngayon, holiday tayo ngayon. So, eto yun mga kasawi, ang nangyari. Di sabi ko do sa ate ko, sis, sabi ko, hindi registration yang ano na yan, lendingan na yan. So, scam sila. Kasi lahat ng mga palendingan na yan, naka-register dyan dapat. So, dapat, pag sinerch mo yan sa BIR, ganyan-ganyan, dapat, naka-registered. So, parang legit sila kapag ganun. Pero yung time na yan, sinerch ko lahat unknown, lahat ng information, tapos may mga dalawa kasi yung binigay sa ate ko. Pero lahat dito na informasyon dito, mga kasawi. Yan, pati yung combo nila, ganyan. Sabi ko, screenshot mo, i-vlog natin para yung mga tao na may scam nila is aware sila para pag napanood nila tong video na to, matatakot na sila na mag-try na mag-loan sa etong palindingan na to mga kasabi. Kaya binidyo ko talaga to kasi alam ko marami na silang naloko, marami na silang na-scam at higit sa lahat may makasama pa din sa ate sa GC na yun, na sa Telegram na yun na nung nalaman namin na yun nga, na scammer siya, sinend ko kay ate lahat na impormasyon na sabi ko fake yan, ganito, ganyan. So, eto na nga mga kasawi. Ang ginawa na lang ng ate ko, sabi ko, paglaruan mo na lang yan. Kasi nga, sabi niya, madam, sabi niya ganyan, pwede bang ilagin mo na yung
ano mo, online mo kasi nga para papasok na sa yung loan mo kasi approve ka na. Congratulations, you have approval na yung ganun dahil yung 300,000 daw niya ni loan, diretso na daw doon sa passbook niya mismo, sabi niya. Kaya kailangan niya daw buksan para daw malaman nila kung pumasok na daw yung 300,000. Tapos, dapat ibigay daw sa kanila yung OTP. Sabi ko na, Nick, sabi ko nga sa ate ko, wag na wag mong ibibigay yung OTP mo. Sabi niya, paano ko mabibigay nga sis? Wala naman akong line. Kaya nga, kasi pag once na kinuha nila yung OTP mo, ibig sabihin said talaga yung pera mo dahil scammer nga yan. So, yun nga, nalaman na ng ate ko na ganun. Tapos nakakatawa pa, marami na pala silang na-scam dun. Then nakasamahan din ni ate. Buti na lang sa ate nakaligtas dun sa scam dahil nga kanina talaga grabe yung ano talaga kamay ko talaga grabe puro search ko talaga kung legit ba talaga. Ayun, naging alarma si ate. At least nakaligtas siya dun sa ano na yon sa scammer na yon na grupo na yon. Nag-send pa ng mga grouping sila picture, isi-send ko dito mga kasawi, i-ano ko sa link yung mga picture nila para maging aware kayo talaga at mag-iingat kayo sa mga online ads na yan ha, na mga lending na yan kasi instead na makatulong yan sa inyo, baka kayo pa yung masimutan ng pera. Napakadelikado, wag na wag kayo magtitiwala, although na naka-online ads yan pero delikado pa rin dahil sa panahon natin ngayon ang daming mga taong nag-i-scam, mga manluloko dahil gawain na talaga nila yan. Hindi sila natatakot dahil yun na talaga ang kinabubuhay nila, trabaho nila, hindi sila nakokonsensya sa mga taong, ayan, nai-scam nila kasi nga mga scammer talaga sila, mga halang ang mga bitukan ng mga hayop na yan. Tatandaan nyo yan ha, kaya mag-iingat kayo talaga. Wag na wag kayo basta-basta. Kung gusto nyo mag-loan talaga, pumunta kayo sa bangko, diretso, or minsan naman kapag may kakilala kayo, doon kayo magpatulong talaga. At kung hindi naman kayo makapunta, pwede kayong ano talaga, sa Metrobank, BDO, ayan, pumunta kayo sa bangko nila kasi mga online transaction sila na sila mismo yung magbibigay mismo sa loob ng bangko ng mga link na pwede nyong paglunan. Tandaan nyo yan ha. Kasi nga napakadelikado ngayon mga kasawi, mag-iingat kayo dahil instead na makatulong sa inyo, ang ending nga. So eto, may mga pangalan dito dahil alam ko din naman yung mga lahat ng ginamit ng mga pangalan ng mga ito ay hindi totoo. Ayan, kasi lahat sinerge ko kanina sa Facebook, walang lumitaw na mga pangalan ng mga kamote na to. Dahil lahat yon mga conversation nila, nakita yun nga ng ate ko doon sa Telegram na pinag-usapan nila. Tapos nung sinerge ko sana sa FB, mga kamote, yan. Hindi sila, ay known ang pangalan ng mga kamote na yan. Hindi sila ma-search kasi nga, mga manluloko, gawa-gawa lang na account nila, hindi yung tunay nilang FB, mga kasawi. At yung mga Telegram nilang pangalan, alam naman natin na ginagamit lang nila yon. Hindi yun ang real name nila. Kaya be careful sa mga tao na gusto mag-loan, wag na po kayo mag-loan dahil baka isa din kayo sa maloko ng mga lintik na yan, na mga scammer na yan. So yun lang mga kasawi, buti na lang talaga, thankful na lang kanina, grabe. Shout out sa nagtulong sa akin, ayan, kay Ordinary Man, dahil isa siya sa mga nagtulong sa akin na para malaman namin kanina kung paano ba malaman na legit at fake ang mga kamote na yan. Tapos yun nga, nalaman na ng ate ko na fake na sila, alam mo ang ginawa ng lintik na mga sa grupo na yan na Telegram ay ni-remove sila. Ni-remove na yung mga tao na naandoon, nakasapi dapat ng maluloko nila. Isa na yung ate ko na ni-remove nila para hindi na makita yung mga conversation ng para hindi sila malata na scammer sila. Yung mga kasabi, para wala na makuha yung impormasyon yung ate ko tungkol doon sa GC na yun. So, ni-remove na lang siya. So, yun nga, thankful na lang talaga kami dahil hindi natuluyan na na-scam yung ate ko. So, blinag ko lang to para maging awareness lang kayo mga kasawi sa mga niloloan natin na mga apps na yan. Napakadelikado, huwag kayong magtitiwala. Thank you. Isisend ko dito yung link na yan. Ipopost ko dito yung mga link nila at pangalan ng mga yan. Baka isa din kayo sa mga na-scam niyan. I-comment nyo lang dito kung isa ka din sa nabiktima ng mga lintik na yan mga kasawi. Thank you.